Good morning po sa bawat isa. Good morning po. Blessed morning po at welcome po sa ating first service sa hatahanan ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay tumayo. At sa ating pong pag-umpisa ng gawain ito, sama-sama po tayong dumulog sa Kanya. At may isa pong awit na tayo po'y aawitin at patuloy po natin itong ihandog sa ating nag-iisa pong Diyos. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na banal, Ikaw ang aming kataas-taasang Diyos. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kami po'y naririto at patuloy na binibigay ang aming buhay, ang aming puso sa inyo, ang aming tuon sa iyo, Panginoon. And Lord, as we start this day, O God, we long for more of your presence. Hinihiling po namin ang iyong presensya na patuloy na dumaloy sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tayaan niyo po na magkaroon kami ng panibagong pagkakilala sa inyo, and that you will continually refresh your spirit, restore our soul, O God. Thank you, Lord, that you are our shepherd. Thank you that you will restore our soul. We give you glory and honor in Jesus' name. And let's continue to open our hearts as we sing this song. Patuloy tayong lumapit sa ating nag-iisang Diyos na nagmamahal sa atin. Tunay nga na wala nang makapapantay sa Kanyang presensya sa ating kalagitnaan. So mga kapatid, patuloy tayong dumulog sa ating Diyos at manahan sa Kanyang presensya. So, there is no one like you. Times of refreshing. Times of here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored. Of refreshing, times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Here in your presence.
Tunay nga, Panginoon, na wala nang makahihigit o makapapantay sa iyong dalisay, Panginoon, na presensya sa aming kalagitnaan. Salamat, O God, dahil sa iyong presensya, nagkakaroon ng panibagong lakas ang aming mga buhay. Salamat dahil sa iyong presensya, nagkakaroon kami ng kalakasang lumapit sa iyo, Panginoon. Salamat sa biyayang ito, Panginoon, na iyong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, ikaw lamang siyang may taas at madakila sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hatang kagalakan at pag-ibig na natanggap natin sa ating Diyos, maaari po ba natin itong i-extend sa ating mga katabi? O sa bawat isa po sa atin, tayo po'y umikot at magbatian. Diyos na hari, ating ihahayag, magpagkailanman ang awit, ay magpasalamat sa iyo. Ginawa, marami ay ang gawa. Sa limang mga lahi, kadahilan mo'y makikita, kahanga mong pagkilo.
katapangan, kadakilan mo, Jesus. Dakilaan ng Diyos na hari, aking ihahayag. Magpagkailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo. Ginawa makapangyarihan mo gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasama iyo. Ginawa makapangyarihan mo gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo, maranasan. Ikaw ang aking dakilang Diyos, sa lahat ng ihayag. Katapangan at kadakilan mo, Jesus. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo, maranasan. Ikaw ang aking dakilang Diyos, sa lahat ng ihayag. Katapangan at kadakilan mo, Jesus. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo, maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapangan at kadakilan mo, Jesus. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo, maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapangan at kadakilan mo, Jesus. Katapangan at kadakilan mo, Jesus. Katapangan at kadakilan mo, Jesus. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, at tunay na dakila ka, o aming Panginoong Diyos. Maaari po ba akong samahang basahin ang mga awit 18 verses 1 to 2 or 1 to 3. Sige po, sa Tagalog po, 1 to 3. O Yahweh, ika'y aking minamahal, ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Kay Yahweh ako'y tumatawag, sa aking mga kaaway ako'y ililigtas. Karapat-dapat purihin si Yahweh. Amen. Tunay na karapat-dapat nating purihin ang ating nag-iisang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Kung kaya mga kapatid, patuloy nating ihayag na siya lamang ang ating sandigan, ang dakilang muog, ang ating lakas, ang ating buhay. Salamat, Lord. Oh, Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Matibay na muog at tagapagligtas, Diyos
Diyos na sa aking nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. O Panginoon, aking kalakasan, hindi ibig kitang tunay. Matibay na buog at tagapagligtas, Diyos na sa aking nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. O Yahweh, dakila at tapat, kanawin pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na Panginoon, aking kalakasan, nag-iibig kitang tunay. Matibay na buog at tagapagligtas, Diyos na sa aking nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. O Yahweh, dakila at tapat, papuring pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na mapagkailanman. O Yahweh, dakila at tapat, papuring pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na mapagkailanman. Patuloy natin purihin ang ating Diyos. Sa'yo lamang O Yahweh, dakila at tapat, papuring pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na mapagkailanman. O Yahweh, dakila at tapat, papuring pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal,
Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat sa pamumuhay, luwalhati ang pagsama nila. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat sa pamumuhay, luwalhati ang pagsama. Itataas
Panginoon, wala nang ibang Diyos bukod sa iyo, aming Panginoong Yesus. Ikaw lamang aming itinatalagang kataas-taasan at kabanal-banalang Diyos ng aming buhay, ng aming simbahan, ng aming pamilya at ng aming bansa. Salamat, Lord, na ikaw ang aming matapat na Diyos at umiibig sa amin. Ikaw ang dakila at banal na Diyos. Salamat dahil wala nang hihigit sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy na ikaw lamang ang maghari sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ang siyang maghari o aming matibay na sandigan sa aming bansa. Salamat, O God, dahil lahat ng aming buhay ay hawak po ninyo sa iyong mga kamay. Salamat that you are the God who is enthroned. At salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi nagmamali o hindi nagbabago sa amin. Ikaw ay palaging tapat at mabuti sa aming kalagitnaan. Kung kaya, Panginoon, ikaw ay tunay na nararapat sa lahat ng pagdakila, pagluwalhati at pagpaparangal. Lord, kayo lamang siyang aming tinataas. Ikaw lamang po, o aming Panginoong Jesus, ang aming kinikilalang Diyos ng aming buhay, ng aming bawat pamilya, at maging ng simbahan pong ito, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you, O God, for your amazing grace upon each and every one of us. Ibinibigay namin ang lahat ng papuri, lahat ng pagdakila at pagluwalhati sa iyong matibay na pangalan, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Hello, good morning sa ating lahat. Ngayon po ay time to pagbibigay para sa ating Panginoon. Okay, masaya po tayo. Dapat masaya po tayo magbigay sa Panginoon. Amen po ba? Sino pong excited? Sino pong excited? Amen. Ayan, amen. Dapat lahat tayo excited pagdating sa ating pagbibigay para sa Panginoon. So, di ba po, paulit-ulit lang po natin remind ko lang po ulit na ang pagbibigay ay isang pagtatanim po natin sa Panginoon. Yung pagtatanim po ay hindi po nasasayang. Marami po tayong nare-reach out ng mga kaluluwa. Marami pong mga pangangailangan natin dito sa church. Doon po mapunta ang ating pagbibigay natin sa Panginoon. So kapag tayo ay nagtanim, syempre meron tayong aanihin, di ba po ba?
kwento ko lang yung husband ko. Nagpunta po siya sa Batangas. Humingi po siya ng pananim na yung saging. Dinala niya doon sa Piinyo. Doon po niya tinanim. Tapos, isang taon na, alam niyo po ba, nakaani siya. Yung tanim niyang saging, yung saging na yung latundan ba yon yung, hindi, yung kulay dilaw, latundan. Alam niyo po ba, ang bunga nun, sobrang lusog-busog. Sobrang laki. Ang laki talaga. Ang lalaki talaga siya na ang tamis-tamis. Talagang, yun po ang napapala doon sa pagtatanim niya. Umani siya ng sobrang lusog, sobrang tamis na saging na yun. At marami pong nakatikim doon sa katrabaho niya. At umuwi siya ng bahay, mga 10 piraso na lang. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa tanim niya ay pati kami ay nakatikim. Sobra. Dahil doon din tayo sa ating pagbibigay. No? Hindi lang sapat, hindi lang sa pangangailangan natin, hindi sobra-sobra kapag tayo ay nagtatanim. At syempre naman, kapag tayo magtanim, ay dapat meron tayo pusang loob. Diba? Pusang loob na may kagalakan sa ating puso. Amen po ba? Sige, tayo po ay tumayo at magbigay. Magtanim tayo ng may kagalakan. Mula na naman, mula sa langit ng kagalakan, unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Mula na naman, mula sa langit ng kagalingan, unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Isus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Sige lang, Isus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalingan mo. Sige lang, Isus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kalakasan mo. Sige lang, Isus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalingan mo. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan. Sige, ating pag-pray ang ating kaloob. Yes, Lord, maraming salamat, Ama, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O God, sa pagkakataon ng bawat isa, Panginoon, ay nakapaglaan, nakapag-separate na para sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you sa mga puso na may kagalakan na magbigay para sa iyo, Panginoon. Hindi kami nanghihinayang, hindi kami nawala ng pag-asa, Panginoon, Lord God, ikaw po, Panginoon Diyos, ang great provider sa aming pangangailangan. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa aming tithes and offering. Thank you, Lord, na ito'y maging kagamit, Panginoon, sa iyong kaharian, O God. Marami pang mga maaabot na mga kaluluwa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kamay na nagbigay, Panginoon. We continue to bless them. Ang mga may trabaho, Panginoon, pagpalain niyo po, Lord God. Ang mga may negosyo, Panginoon, i-extend niyo po, Panginoon, ang kanilang negosyo, Lord, na marami silang mga customer, Panginoon. Maraming salamat. At yung mga may trabaho, Lord, bigyan mo pa, Panginoon, promotion, Panginoon, Lord God, sa kanilang trabaho. At sa mga naghahangad, Panginoon, na magkaroon ng business, magkaroon ng sideline, Panginoon, Lord, we continue to bless them, Panginoon. Upang sa ganun, Lord God, ang lahat po, Panginoon,
na makapagbigay para sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Pakisabi po sa iyong katabi, masaya akong kasama kita ngayong umaga. So, we praise God and thank God for His goodness, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang katapatan sa ating buhay. Amen. Sa biyaya lamang ng Panginoon, tayo ay nakakalapit sa Kanya at nakakapagbigay ng papuri at pagsamba. And nakakatuwa kasi hindi lahat ng tao na-enjoy itong grace na to. Pero tayo, hindi dahil gusto natin, kundi tayo ay pinili ng Panginoon na ma-enjoy natin itong grace na to. The grace of coming before Him, the grace of worshiping Him. Pwede po ba natin muli palakpakan ng Panginoon sa Kanyang kabutihan? So, ngayon po, dadako po muna tayo sa announcements. Meron po bang announcements? Mamayang hapon po ay meron po, start na po ang himig sa Kanyang presensya. Ito po ay concert for a cause na pinamumunuan po ng United Pastoral Movement of San Mateo, kung saan ang malilikom na pera po para po sa ticket ng concert na to ay gagamitin po para sa mga pastor. Dahil po ang ating mga pastor sa San Mateo, hindi naman po lahat ay may mga malalaking congregation. Hindi naman po lahat ay well-supported sila financially ng kanilang mga iglesia. Pero dahil tayo ay isang pamilya, nakapag-come up sila sa isang programa na ito kung saan ang mga simbahan ay mag-gather together, magkakaroon ng praise and worship, pero may entrance fee yung mga gustong pumunta ng worth 100 pesos. At itong entrance fee na to, it will go directly para sa funds ng mga pastor, kung saan kapag merong emergency sila sa kanilang health, or dati kasi po, kapag may namatay, nagbibigay po sila. Dahil alam nyo nga po, tumatanda na po at hindi na po may iwasan. Tumatanda na sila. So yung mga funds na yon ginagamit po nila sa mga pastor. So solely itong mga tickets na to, at yung mga mabibenta doon ay para po sa ating mga mahal na pastor. So kung kayo po ay nagnanais na mag-support, ngayon hindi ko po sure kung may mga, wala na daw pong tickets, pero kung kayo po ay tinatouch pa rin ni Lord to support sa ganitong gawain, kasi hindi lang naman po sa pag-attend, pwede pa rin po tayo magbigay, ay welcome po kayo. I-bless po natin ang ating mga lingkod ng Diyos na nandito sa San Mateo. Amen? Tayo ay pinagpala sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga panalangin. Kaya pagpalain din natin sila. So, next po, meron pa po bang ibang announcements? Every Wednesday po, meron po tayong midweek service. Ang midweek service po ay kinakandak para po sa mga gusto pong umattend every Wednesday, we will still gather and we will still worship God. Service din po siya, kung saan ang difference lang or kahibahan lang po sa regular service ay may time po doon ng testimony. Kung saan maririnig nyo po yung mga testimony ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ng mga kapatid natin throughout the week. Alam nyo po ba yung pinakamarami, yung palagi nagte-testify doon? Sa susunod na linggo, magte-testify ulit siya. Kasi every time we speak about God's goodness, we speak about the things that God has done sa buhay natin, si Lord hindi siya magsasawang gawan tayo ng mabuti. Kasi nakikita niya na may gratitude sa puso natin at napagpapala yung iba. At every time na pagpapala yung iba, na-impartan ng pananampalataya yung iba, nagiging blessing ito sa kanila at nagbubunga rin ito. So, in-encourage ko kayo, kung kayo ay may oras, or kung maaari, maglaan po tayo ng oras every Wednesday, 6 p.m. to 8 p.m. Maximum lang naman po 8 p.m. na mag-gather po tayo dito, to celebrate God's goodness, to celebrate the things He has done sa buhay po ng bawat isa sa atin. So yun lang po. And every Friday po ay may prayer meeting ng 6 p.m. So,
Inaanyayahan ko pong lahat na tumayo. This week, nagbigay ng letter ang Philippine Council for Evangelical Churches na pinangungunahan ni Bishop Noel Pantoja, kung saan hinihikayat niya ang mga simbahan na mag-gather mamayang alauna sa EDSA Monumento, kung saan ang pinaka-goal ay ipanalangin ng ating bansa. Actually, sabi ko nga dati, every time, dahil napufrustrate na ako, napapagod na ako sa paulit-ulit na sitwasyon na nangyayari. Sino dito yung napagod na? Sino yung naiinis na? Sino yung nagagalit na? Sa sitwasyon natin sa government. Wala sa inyo. Ay, grabe. Sino dito yung hindi na masaya sa nangyayari sa gobyerno natin? Alam nyo ba dati, pag naririnig ko yung asawa ko manood ng balita, ako yung nagagalit sa kanya. Sabi ko, huwag kang manonood pag nandito ako or naririnig ko kasi naiinis lang ako. Nagagalit lang ako. Pero alam nyo ba, anong speaking ni Lord sa akin nung nandun sa Taiwan? It only shows, yung sitwasyon natin sa bansa, it only shows na wala tayong ibang pwedeng asahan kundi ang Diyos. Lahat ng tao sa government, they are trying yung ways nila para ayusin ang ating bansa. Pero yung ways nila ay laging pumapalpak. Simply because maaari ang kanilang motive ay hindi tama at tapat sa harap ng Diyos, kaya hindi ito pinagpapala ng Diyos. Pero tayong mga Kristiyano, meron tayong pagpapala mula sa Diyos na lumapit sa Kanya. At sinabi niya sa kanyang mga salita, it's because of Jesus, hindi dahil sa atin, ha? Dahil po sa ginawa ni Jesus sa cross, ask and you will receive. Humingi ka at ikaw'y tatanggap. Seek and you will find. Hanapin mo at ito'y matatagpuan mo. Kumatok ka at ang pinto ay magbubukas sa iyo. So ngayong umaga na to, maglalaan tayo ng minuto, mga ilang minuto o segundo na i-declare na ang Panginoong Yesus ay Diyos ng bansang Pilipinas. Natag na ang Pilipinas na most corrupt country. Pero hindi natin to tatanggapin. Dahil ang Diyos natin ay tapat. Ang Pilipinas ay tinawag ng Diyos upang pagpalain niya, manahan ng kanyang presensya sa bawat islands nito at sa bawat tahanan at bawat buhay. Dahil tayo'y magiging pagpapala sa iba't ibang mga bansa. At itong corruption na to, itong nangyayari sa bansa natin, wag natin hayaan na ma-miss out ng bansa natin, ng generation natin, ng mga anak natin, yung best na nilaan ng Diyos para sa atin. Kasi si Jesus namatay siya sa cross upang tayo'y magkaroon ng buhay na ganap at kasiya siya. Fullness of life yung binigay niya. So let us not allow the work of the enemy through our government na ihinder yung pagpapala ng Diyos para sa atin. Amen? So ngayon po tayo mananalangin. Lakasan niyo po yung boses niyo, yung sigurado kayo maririnig ng kaaway na sa pangalan ni Jesus tayo'y tumatayo at dinedeclare natin ang victory ng Panginoon sa bansang Pilipinas. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. Heavenly Father, we praise you and thank you for the blessing of coming before you. Thank you that you are Lord over all. You are the God who is seated on your throne, who is mighty in power, who is glorious, who is awesome in power. Thank you, Lord, that in your hands, Lord God, ang mundong ito, ang bansang Pilipinas ay nasa iyong kamay. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! That we can stand in the victory that you have won on the cross for us. Thank you that you have called us. You have chosen us. You have redeemed us to live a life to the fullest. And thank you, Lord God, that this nation is blessed because of Jesus. And we declare in Jesus' name, that we are a nation redeemed by the blood of the Lamb. We are the nation that reflects the glory of Christ. I declare and decree no corruption in Jesus' name can tag us in Jesus' name, and no corruption can destroy this nation. No corruption can destroy the plan of God over this nation. But as your body, Panginoon, we stand in victory in the gap. We stand in the victory of Jesus. We stand in the blood of Jesus, declaring, Lord, the nation
uproot the causes of corruption. Uproot the spirit of corruption upon this land. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Hallelujah. Thank you that righteousness, holiness, peace will reign upon this land. Freedom, Lord. Complete freedom. Breathe on the gods of liberty upon this land. Thank you, Lord. Dahil sinabi mo sa iyong mga salita, if my people who are called by your name shall humble themselves and pray and seek your face, you will hear us from heaven and heal our land. Bless us with humility. Bless us with grace to always come before you, to offer a prayer para sa bansa namin. We declare that the Philippines is indeed a Christian nation, not a corrupt nation, in Jesus' name. And Jesus, you will be known through this nation. Hallelujah. We declare that the enemy meant it for evil, na bahira ng masama ang bansang Pilipinas at ang land na ito. But we declare in Jesus' name, you meant it for good, for the saving of many lives. Thank you, Lord, that this situation, you will use it, Lord God, upang mas maraming ma-reach out, upang mas maraming mapagpala. Ang sitwasyon na to ay magdadala sa iyong mga tao, sa bawat Pilipino na magsasabi na sila na ayaw na namin, wala na kaming ibang maasahan. Ang mga tao, mga politiko, hindi namin kayang asahan. Ang sistema ay hindi namin kayang asahan. Sa iyo na lang kami aasa, Panginoon, na siyang tapat, siyang mabuti, siyang righteous, siyang holy. Hallelujah. So we offer this land into your hands, God. I pray and declare Jesus reigns over this nation. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord, na yung mga anak namin, yung mga anak ng anak namin ay kailanman hindi na mararanasan yung nararanasan namin ngayon, kundi mararanasan nila ang pag-unlad ng bansang Pilipinas. Mabubuhay sila sa kaunlaran ng bansang Pilipinas dahil ito ay pagpapalain mo. In such a time as this, you will redeem this land. Hallelujah! 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 Lord, we bless you, Lord. We pray for your blood covering upon every single prayers that we declare for. We apply the blood of Jesus upon every single people, every single children of God that has prayed for this nation.
We pray that there be a wall of fire around us. We apply the helmet of salvation, shield of faith, breastplate of righteousness, sword of the Spirit, and belt of truth, and sandals of readiness sa amin. And we declare no payback from the evil one because he will be completely defeated in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. We will live in complete victory. We will live in triumphal procession as Jesus leads us. Hallelujah. We bless you, Lord. We honor you, God. And as we read your word, as we study your word, as we receive your word, Lord, we open our hearts before you. We open our ears and our minds to you. We fix our eyes on you, Jesus. Holy Spirit, fill us with new revelations of who you are. Only your word, Lord, will be spoken. Only your word will be released. In Jesus' mighty name. Amen! Amen! Sige po. Maraming salamat po sa pananalangin. Sa pananalangin. Ngayon, alam ko po, hindi man natin makita ng mabilisan yung resulta nito. Pero ang Diyos natin, nakikinig siya. He is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end. Alam niya na yung katapusan nito. And dahil kaya tinawag niya tayo, sa kanila lang po, they will be staying there. Thank you po. So, praise God for His goodness. So ngayon po, ako po ay naatasan na magbahagi ng salita ng Diyos sa inyo ngayon pong umaga. Actually, kakaiba nga po ito eh. Kasi nga po, kung sa mga hindi po nakakaalam, wala na po kami dito sa bahay ng magulang ko. Nasa malayong lugar na po kami nakatira ngayon. At nung papunta kami dito, kagabi, nung nandito na po kami, na-realize ko na iwan yung Bible tsaka notebook ko. Sabi ko, shucks, wala yung Bible ko tsaka notebook ko. Paano kaya ako? Paano kaya ako bukas? Pero isang bagay yung tinuturo sa akin ng Panginoon at yun na yung fully mag-depend sa Kanya. And this time, I will be sharing with you His Word na inalaw niya na ibahagi ko sa inyo. Ang isang bagay na natutunan ko po is, ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi natin to pwedeng gamitin para lang sa benefit natin. Kapag inalaw lang tayo ng Panginoon na gamitin ito, gamitin natin. Huwag natin hayaan ang salita na gamitin natin ang salita ng Diyos para sa mga sitwasyon natin, kundi hayaan natin ang salita ng Diyos ang gumamit sa atin. Ibig sabihin, kapag may binigay siya na salita sa atin, we ask His permission if we are allowed to share it or to speak about it. Kasi sa Kanya pong salita to. So, si Lord, pwede siyang mangusap sa atin personally. Pero when it comes to people and facing with other people, hayaan natin, isik natin yung guidance or yung permission ng Panginoon na, Lord, is it your will na gamitin ko po yung salita mo na to? Amen? So, let's just open our hearts and our minds this time. Mabuti ang Diyos. And nung natanggap ko yung word ni Lord na ito, naramdaman ko po yung malalim na pag-ibig niya po sa bawat isa. Yun po. So, ngayon, inaanyayahan ko po kayo na basahin natin ng Hebrews chapter 12, verse 18 hanggang 29. Pero I will make pause. So, basahin po natin to ng sabay-sabay. 18 to 21 first. Hindi kayo lumalapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. Doon ay tunog ng trompeta at tinig na nagsasalita na ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao. Nakiusap silang tumigil na iyon sa pagsasalita sa kanila. Sapagkat hindi nila matagalan ng utos na ito, ang sino mang tumapak sa bundok
kahit hayop ay babatuhin hanggang sa mamatay. Talagang nakakakilabot ang kanilang natatanaw. Kaya pati si Moises ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Ang context po nitong verses ng verse 18 to 21, si Paul po ay nagme-make ng encouragement. Kung babasahin niyo po ang unang parte ng chapter ng Hebrews 12, sinasabi niyo doon na therefore, tayo ay tumakbo sa race, sa takbuhin na nilaan sa atin ng Panginoon. Dahil may mga nakatingin sa atin sa taas, yung mga nandun na mga nauna na mga apostles, yung mga nasa piling na ng Panginoon. At sabi doon, tanggalin natin yung mga kasalanan na nakakapit sa atin, na nagpapahirap sa atin na tumakbo. And tumakbo tayo tumakbo tayo by His grace, fixing our eyes on Jesus, na nakatingin lamang kay Jesus, na siyang nagbigay sa atin ng pananampalataya, kung saan nanggagaling ang pananampalataya, at kung saan siya yung nagpa-perfect or nagpinagmulan at kabuuan ng pananampalataya. So sinabi doon yung sacrifices ni Jesus. At sinabi sa mga susunod na verses doon, diniscuss yung about sa pagdidisiplina ng Panginoon. Na ang pagdidisiplina ng Panginoon sa kanyang mga anak ay sa una ay masakit, pero ito ay para sa ating ikabubuti. Tapos ito yung latter part or dulo-dulo ng parte ng chapter na to. Sinasabi dito na hindi daw tayo pumunta o lumalapit sa bundok na nakikita gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ano ba ito? Ano ba yung story nito? Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. Sa Exodus chapter 19, di ba kung naalala nyo sa Exodus, ito ang storya, ang buong Exodus ay storya kung saan ninais ng Panginoon at siya ay gumawa ng paraan sa pamamagitan ng buhay ni Moises na alisin ang mga Israelita mula sa Egypt, palabas, papunta ng kanyang promised land. At ang sinasabi niya kay Pharaoh, ni Moises, palayain mo ang aking mga tao dahil sasamba sila sa bundok. Pero dahil ang daming nangyari nung mga panahon na yon, ang daming complaints, ang daming plagues noon, mga 10 salot, tapos yung napalaya na sila, tapos yung opening ng Red Sea, tapos yung kakulangan nila sa tubig and everything. Marami silang sitwasyon, marami silang challenges na nag-take place. So ang goal or ang reason bakit sila tinatawag ng Diyos na lumabas sa Egypt ay para purihin siya sa bundok niya. Mag-offer ng sacrifices sa Kanya. Pero itong bagay na to, napulyot na yung utak ng mga Israelita dahil sa overwhelming na mga sitwasyon na meron sila. Minsan nawawalan sila ng tubig. Yung pagkain nila paulit-ulit na lang naman na. Marami silang complaints. Pero sinasabi dito, hindi tayo lumalapit sa bundok na nakikita na katulad nila. Ang sinabi dito, kaya nahirapan sila. Kasi ito yung bundok na sinabi na hindi mo pwedeng hawakan. Dahil nagliliyab, may apoy at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. Yun yung umakyat si Moises dun sa taas. And yung bundok na yon, yung Mount Sinai, andun siya minute ni Lord with His clouds. And dahil banal yung lugar na yon, bawal yung hindi banal na lumapit doon. Kaya ang instruction, dahil nga ang mga tao nun ay hindi sila ganun ka masaya sa nagiging sitwasyon nila, parang walang kabanalan sa kanila. Wala na silang desire to see God. And also, nag-weigh down pa yun kasi ang mga prerequisite o bago ka makita mo si Lord ay banal ka. Hindi nga nila kaya, hindi nilang magawa with their own strength. At tayo din, ganun din tayo. May same struggle tayo sa kanila. Hindi natin kayang maging banal. Dahil, lagi tayo nag-fail. Dahil tao tayo, lagi tayo nagko-commit ng mistakes. Malilit na bagay, pwede tayong mainis. Malilit na bagay, pwede tayong magalit.
mga sitwasyon, maaari tayong mag-worry, maaari tayong mag-doubt. At sinasabi dito, nung time na bumaba ang Panginoon upang i-meet si Moises para ibigay sa kanya yung 10 Commandments, takot na takot yung mga tao. At sinabi nila, wag na kami. Wag na kaming pakitaan ng Panginoon. Wag na magpakita or mangusap sa amin ng Diyos. Sa'yo na lang, Moises, hindi namin kaya. Hindi namin kaya yung malakas na boses nung time na yon, kasi ganun nangusap si Lord kay Moises. Hindi namin kaya yung sinabi niya na kapag matouch lang namin yung bundok, kung sino man kahit hayop yun, babatuhin hanggang mamatay. At si Moises himself, bilang tao, sinabi niya, Panginoon, natatakot din ako. Sabi niya sa verse 21, natatakot ako, nanginginig ako sa takot. So, ang question dun is, sino na lang ang makakalapit sa presensya ng Panginoon? Sino dito ang makakapagsabi na tayo ay qualified na lumapit sa presensya ng Diyos nang tayo lang? Sinasabi dito na wala. Pinapakita dito na kahit anong gawin natin, hindi natin kayang makalapit sa Diyos. Pero may magandang balita. Ito ay yung nasa verse 22 to 24. Sinasabi dito, sa halip, ang nalipatan ninyo ay ang bundok. Ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion. Ang bundok ng Sinai ay kung saan si Moises minit ng Panginoon para ibigay yung 10 Commandments. Ang 10 Commandments ay nagdala ng kabigatan sa mga tao dahil ito yung mga bagay na mahirap gawin. Ito yung mga bagay na challenging. At kung matupad mo yung 10 Commandments, doon lang masasabi na huli ka. Pero ito, hindi tayo lumapit doon sa bundok ng Sinai na kung saan binabatuhan tayo ng matitinding commandments. Kundi lumapit tayo, ang nilapitan natin na bundok ay bundok ng Zion. At ang bundok ng Zion, it signifies the presence of God. It signifies the kingdom of God and the coming kingdom of God. Kasi ang Zion, kung saan nakabuild yung templo ng Panginoon sa Jerusalem. So ito rin yung sinisignifies niya ngayon ay ang templo ng Panginoon. Sabi doon, nandoon yung hindi mabilang na anghel. 23. Dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itinuring na panganay. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Verse 24, lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang dugo niyang dumanak ay may pangako ng mas mabuting bagay kaysa isinisigaw ng dugo ni Abel. Sinabi dito, but you have come to the Mount of Zion and to the city of the living God, the heavenly dwelling of Jerusalem. Kung nasa nandun yung mga angels and the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of new covenant, and to the blood sprinkled, to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. So sinasabi dito, hindi tayo lumapit dun sa bundok na magpapakita kung gaano tayo kadumi. Kung gaano tayo unqualified na lumapit sa presensya ng Diyos. Pero dahil sa ginawa ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, lumalapit tayo sa Diyos na namaylikha ng langit at lupa. Lumalapit tayo sa Kanyang presensya. Nandito tayo ngayon. Lumalapit tayo sa Kanyang presensya kasama ang Kanyang mga anghel na nagpupuri sa Kanya. Lumalapit tayo sa Diyos kasama natin yung mga kapwa natin na nananampalataya kay Jesus. At sinabi ako, sino man ang nananampalataya kay Jesus, binigyan niya ito ng buhay. At nakasulat na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Sabi dito sa English, ESV version, enrolled in heaven. Yung pangalan daw ng mga taong nananampalataya sa Panginoon at sumusunod sa Kanya, nakalista na tayo sa langit. Amen? Ba't hindi po kayo naniniwala? Ba't ang hina ng amen nyo? That's a gift from God. Amen? Baka hindi po kayo convinced na enrolled na kayo sa langit. Kaya hindi po kayo nag-amen. Pero tayo,
Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, it made a way for us na maranasan natin yung presensya ng Diyos. Na hindi natin kailangan pumunta sa Zion or sa Jerusalem para maranasan yung presensya ng Diyos, kundi yung dwelling ng presensya ng Diyos ay nandito sa atin ngayon. May nasunog ba sa atin ngayon? May namatay ba in the midst of God's presence? Wala. Hindi dahil mabuti tayo, pero dahil sa ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matulog! Kasi may sinasabi ang Diyos. Maraming tao, hindi nila napapahalagahan yung paglapit sa Panginoon o hindi nila nakikita na pagpapala yung paglapit sa Panginoon kasi iniisip nila hindi sila karapat-dapat. Na iniisip nila paglalapit sila or magsisimba sila, ipapakita lang nun kung gano'n sila kadumi, pero hindi iyon. Iba ang ating Diyos. Si Jesus ay kumakain kasama ang mga makakasalanan. Hindi para i-judge sila upang mahalin sila. At tayo ay nandito upang tanggapin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sinasabi dito na si Jesus ang ating mediator sa tagapamagitan sa verse 24. And the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Alam niyo po ba na ang blood ni Jesus is so powerful? Alam nyo, ang isang kaya nabanggit dyan si Abel, kasi powerful din yung blood niya. Alam nyo po, sa Genesis chapter 4, verse 10 to 12, ito yung panahon kung saan si Cain nagselos dahil tinanggap ng Diyos yung offering niya kaysa sa offering ni Abel, kaysa sa offering niya. Kasi si Abel, nag-offer siya ng kanyang firstborn na alagang hayop at in-offer niya kay Lord. Tinanggap yun ng Panginoon. Pero si Cain, nag-offer siya ng kanyang mga pananim pero hindi tinanggap ng Panginoon. At na-offend si Cain doon sa hindi pagtanggap ng Diyos sa offering ni Abel. Kaya anong ginawa niya? Pinatay niya si Abel. At ano ang sinabi ng Diyos kay Cain? Sabi niya, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit ako ba ang taga-alaga ng aking kapatid? Sa verse 10, sabi dito, at sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Verse 11, sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Verse 12, bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka maghaani, wala kang matitirahan at magiging lagalag ka sa daigdig. Ito yung naging curse sa pagpatay ni Cain kay Abel. Ito, nagdala ng curse or ng sumpa ang dugo ni Abel sa lupa para kay Cain. At sabi ni Cain, ano nang gagawin ko? Pinaalis mo na, ang tindi nung parusa na to, pinaalis mo na ako sa presensya mo. At ngayon, paano pa ako mabubuhay? Kung sino makakita sa akin, papatayin na ako. Kasi lahat naman ng pwede niyang kainin, mga tanim. Or pwede na maging nourishment niya nung time na yon. Kahit mga hayop na pwede niyang kainin, hindi niya magagawa kasi lahat ng galing sa lupa. At ang lupa ay sinumpa. At dahil din sa ginawa ni Adam and Eve na pagsuway sa Panginoon, nakaranas tayo ng sumpa. Pero yung blood ni Abel, ito, yung pinag-uusapan natin, ito yung nag-alis completely, wala nang pag-asang bumalik si Cain sa presensya ng Diyos. Pero ang sinasabi dito sa verse 24, ang dugo ni Jesus na tumigis sa krus ay mas malakas, mas makapangyarihan kaysa sa dugo ni Abel. Dahil ang dugo ni Jesus na nasa tigis sa krus ng Kalbaryo, ito ay nagdadala ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang dugo ni Jesus na natigis sa krus ng Kalbaryo, ito ang nagdadala ng paglilinis sa atin kapag pinili natin lumakad kasama ang ating kapwa. Ang banal na dugo ni Jesus, ito ang nag-redeem sa atin. Ibig sabihin, hindi na tayo meant
Hindi na tayo dapat mabuhay sa sumpa. Dahil niredeem na tayo ng banal na dugo ni Jesus, tayo ay nabubuhay sa pagpapala kasama ang ginawa ng dugo ni Jesus. Dahil sa ginawa ni Jesus, it sanctifies us. It makes us holy. It makes us pure. At dahil sa dugo ni Jesus, it justifies us. Pwede na tayong lumapit sa Panginoong Jesus. Na hindi niya, sa Diyos, na hindi na tinitingnan kung sino tayo, ano yung mga bagay na nagawa natin. Kapag pinaplay natin ang banal na dugo ng Diyos sa buhay natin, tinanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, tayo'y maaaring lumapit sa kanyang kabanal-banalan, i-enjoy yung kanyang presensya, i-enjoy yung maraming magagandang bagay na nilaan ng Panginoon sa buhay natin. Sabihin mo sa katabi mo, para sa iyo yun. Sabihin mo sa sarili mo, para sa akin yon. Si Jesus, hindi siya namatay sa cross para hindi natin ma-enjoy yung mga bagay. Bagay na pinagtagumpayan niya. Nabatay si Jesus sa cross para ma-enjoy natin ang kagalingan. Ma-enjoy natin ang kapayapaan. Ma-enjoy natin ang kagalang. Ma-enjoy natin yung provision na nilaan niya para sa atin. Ma-enjoy natin yung katagumpayan sa lahat ng challenges. Ang banal na dugo ng Panginoon, hindi niya tayo dinidisqualify or iniiwas sa mga pagsubok. Pero ginagawa niya tayong mananagumpay. Ginagawa tayo ng banal na dugo ng mananagumpay. Amen! Kung ano man yung sitwasyon mo, may problema ka sa relationship sa iyong pamilya, apply mo ang banal na dugo ng Diyos at kaya niya itong i-redeem. Kaya niya itong baguhin na wala ng bakas. Kasi ganun ang kapangyarihan ng banal na dugo ng Diyos. At dahil dyan, pwede tayo po. At kapag tayo ay lumapit na sa Panginoon, kapag every time nagkakaroon na tayo ng fellowship sa Kanya, hindi dahil kung sino tayo, hindi dahil, alam niyo yung kahihiyan, kundi may confidence ka na, Lord, nagkasala po ako, humingi po ako ng tawad. Pero ina-apply ko po yung banal na dugo mo sa buhay ko. Tinatanggap ko po yung kapatawaran. At every time na tinatanggap natin yung forgiveness, Lord, at lumalapit tayo sa Kanya, at sinisik natin ang Kanyang presensya, at nakikita natin ang glory ng Panginoon, nararanasan natin siya, ito ang nagbabago, nagdadala ng pagbabago sa atin. Hindi lang yung tinuturo ng ibang taong nagdadala ng pagbabago, kundi yung fellowship natin sa Panginoon at nagdadala ng pagbabago sa pamamagitan ng banal na dugo ng Diyos at ng banal. Kapag ang banal na spirito ay nanahan sa atin, it will lead us to always having this deep relationship with God. Kapag ang banal na spirito ay nanahan na sa atin, hindi na natin nanaisin magkasama. Kapag ang banal na spirito ay nanahan sa atin, magkamali man tayo. Doesn't mean na perfect tayo. Pero magkamali man tayo, bibigyan niya tayo ng grace na humingi ng tawad sa Diyos, humingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin, at lumapit sa Kanya in confidence at siyang magbabago. Lord, nahihirapan ako sa ugali na ito, pero Ikaw ang Diyos na pwede akong, na kaya akong baguhin. Kaya ina-apply ko ang banal na dugo para i-redeem ako. Yung anak ko po, laging, kapag si Zuriel, alam mo yung mga bata, yung kapag hindi nila nagkuha yung gusto nila, mahilig silang magwala. Mahilig silang mag-tantrum kahit saan. Dahil hindi nila nakuha yung gusto nila eh. Ganun nila ine-express. And nakakainis siya. Hindi siya nakakatuwang gawain ng isang bata. Pero laging dinideklara ng nanay ko. At yun na rin yung nagdideklara ko kayo. Zuriel, you are redeemed by the power of the blood. Zuriel ay redeemed. Yung hindi ko nagugustuhan ng attitude niya or response to it, i-redeem na ito ng Panginoon. At ang Diyos, ang banal na dugo niya, kahit bata pa yan, kaya niyang baguhin. Zuriel. O kaya niyang baguhin din. Ano man yung meron? Ganun ka-powerful ang pag-ibig. Kailangan lang natin maniwala at panghawakan ng banal na dugo ng Diyos at yung ginawa niya sa Panginoon. Sinasabi dito sa verse 25 to 20.
kaya't makinig kayong mabuti sa kanila. At tumatangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Si Jesus po ito. Si Jesus yung nagsasalita mula sa langit, and through His love, through the people around you, at yung mga ginagamit niya, He speaks to you na mahal ka niya. Ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay pagpapakita ng pagmamahal po sa atin. Hindi pagpapakita kung gaano tayo makasalanan, kundi pagpapakita na mahal tayo, na kahit gaano tayo makasalanan, nandito yung pag-ibig niya para linisin tayo, para baguhin tayo, para pagpalain tayo, para magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasya. Yon ang ginawa ni Jesus sa Kalbaryo. Jesus sa krus ng Kalbaryo. So I pray with all my heart, sa bawat sa inyo, I bless you with this word, na huwag niyong tanggihan ang invitation ng Panginoon sa buhay niyo. Ang invitation ng paglapit sa Kanya. Alam niyo po ba, maraming tao ang nadidepress ngayon. Why? Wala silang makitang pag-asa. Pero dinala tayo ng Diyos dito sa Kanyang templo. At pinapakita niya sa ating may pag-asa. May pag-asa. Hindi lang dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, kundi after 3 days, nabuhay siyang muli at sinabi, tinapos ko ng lahat. Tinapos ko ng lahat. You can be at peace in whatever situation you are into dahil tinapos na ni Jesus. Maaari hindi mo alam kung paano mo didisiplinahin na ayusin yung buhay ng anak mo. Pero dahil tinapos na ito ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, i-declare mo ang blood ni Jesus, ang victory ni Jesus sa buhay niya, and it will take effect in God's perfect timing. Dahil sinasabi sa Ecclesiastes, He makes everything beautiful in His time. May tamang oras. Pero dapat natin panghawakan ito. Lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos na maganda. Amen? So we will not, di natin tatanggihan yung salita ng Diyos. Ito'y pagpapala sa atin. Amen? Verse 26. Sinasabi dito na dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa. Noong time na minit ni Lord si Moises sa Mount Sinai, nagkaroon ng earthquake. Nagkaroon ng shaking. Same goes with Elijah. Nung minute siya ni Lord sa mountain, may earthquake, may whirlwind, may thunder, at nandun si Lord. Pero nito, sinasabi nito, noon niyanig niya yung lupa, ngunit ipinapangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Next. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. So, alam nyo, pag may shakening, it only proves na hindi stable. Tama ba? Na hindi siya stable, hindi siya solid. So, kaya nga, ang mga tao naghahanda pag may earthquake or takot sa earthquake kasi ang earthquake, ang resulta niya, ang end result niya lagi ay pagbaksak, pagkasira, pagkawasak. Eh dito, sinasabi dito yung dadating ang panahon na yayanagin ulit ng Panginoon, hindi lang yung lupa, kundi yung langit. Para ma-shake lahat ng mga nilikha. Pero ano ang mananatili? Ang Panginoon, mananatili siya. For us, para hindi ma-shake, kumapit tayo sa hindi nayayanig. Sabihin mo sa katabi mo, kumapit tayo sa kailanman hindi nayayanig. Yung mga sitwasyon natin, maaaring yanigin tayo, yanigin yung kapayapaan natin, yung isip natin, yung peace natin. Pero kapag kumapit tayo sa Diyos, magkaroon man ng shaking, meron tayong hinahawakan na solid. Hindi lang tayo kakapit, kundi siya mismo ang humahawak sa atin para protektahan tayo at ingatan tayo. That's who our God is. Hindi lang tayo kumakapit, pero siya yung yumayakap sa atin at umahawak sa atin. Amen? Siya ang ating pag-asa.
Kaya ang sinasabi na response natin sa verse 28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kaariang hindi nayayanig. Minsan pa, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. Verse 29, sapagkat tunay nga ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok. Our worship is very important. Importante ang ating papuri. Kapag tayo natanggap natin yung kalayaan at yung katotohanan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at yung dakilang pag-ibig niya, ang best response natin sa Panginoon ay magpuri. At sinasabi dito, ang pagpupuri natin ay pagpupuring may pasasalamat. At hindi lang yon, kundi ang papuring may paggalang at may takot sa Kanya. Ibig sabihin, hindi tayo nagbibigay ng papuri na based lang sa, Lord, thank you. Sasabay ka lang sa mga kanta, sa lyrics, kundi yung papuri na nanggagaling sa puso natin na, Lord, nire-respeto kita. Ginagalang kita. Kaya nagpupuri ako at nagpapasalamat sa iyo. At sinasabi dito, tunay nga, ang ating Diyos ay ang consuming fire. Ang apoy ng Diyos, tinutupok nito ang mga alay o handog. At ito yung, kapag tinupok ng Panginoon yung handog ng Old Testament, ibig sabihin tinanggap niya yun. Ang tao na nagpupuri ng may pasasalamat, ng may paggalang at may takot sa Diyos, ang apoy ng banal na spirito ay mananahan sa Kanya at tutupukin lahat ng mga pangit na bagay sa buhay natin upang ang makita na lang ay si Jesus at ang apoy niya. Amen? Ang bawat handog ay dumadaan sa apoy para ipakita kung ito'y pure or totoo. Ang gold ay dumadaan sa apoy para i-purify ito, para ito'y maging priceless. Ang papuri natin, dadaan po ito sa apoy. Pasasalamat natin, dadaan po ito sa apoy. Pero malalaman na totoo at pure ang ating mga papuri kapag kahit nasa apoy na nagpupuri ka pa rin. At nagpapasalamat ka pa rin. Amen? So maaari po ba tayong lahat ay tumayo? Thank you, Lord, that you bless us with your word. Salamat, Panginoon, na pinagpala mo kami ng iyong salita. At sinasabi mo sa John chapter 1, na simula ay ang salita, at ang salita at ikaw, O Diyos, ay iisa. So lahat ng binasa namin sa iyong salita, ikaw iyon. Totoo ito. Pwede namin itong pagkahawakan. Maraming salamat. So, Banal na Espiritu, binubuksan po namin ang aming puso patuloy sa inyo. Isulat niyo po itong mga salita mo sa puso namin. Maaari yung ilan sa amin, hindi ito naiintindihan sa isip namin. Pero isulat niyo po ito sa puso namin at magdala ito ng pagpapala sa buhay namin. Maraming salamat, Lord, for what you have done on the cross of Calvary para sa amin. And we can live in freedom. We can live in victory. And we can live a life worshiping, praising you, and glorifying your name na may paggalang at pagkatakot sa iyo dahil karapat-dapat ka. Iyon yung pinakamainam na papuri at pagsamba na pwede naming ibigay sa iyo. So maraming salamat, Panginoon. Sige, aking kapatid, maaari bang mag-take tayo ng time na pag-pray nyo po ang bawat isa sa inyo. Pag-pray nyo po yung sarili ninyo. Na mas ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo, sa inyo, sa bawat isa sa atin. At bigyan tayo ng biyaya na ilapit lagi ang sarili natin sa kanyang presensya.
ang Diyos ay laging naghihintay sa atin. Naghihintay na tayo'y lumapit sa Kanya. So wag natin hayaan ang sitwasyon, ang mga tao sa paligid natin, ang mga bagay ang makapaghinder sa atin sa paglapit sa Panginoon. Dahil si Jesus, ginawa niya na, binigay niya na ang Kanyang buhay para sa atin. He is the way, the truth, and the life. And because of Jesus, we can come before God. So, sabay-sabay natin ipanalangin ang ating mga sarili ngayong umaga na ito. Hallelujah. Lord, we praise you and thank you. Thank you for the life that you blessed me with, Lord God. Narinditin mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Maraming salamat na ikaw ang nagpakilala sa akin sa iyo, Panginoon. Pinakilala mo ang sarili mo sa akin, Panginoon. Upang ako'y pagpalain ng buhay na ganap at kasiyasiya. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord. Sa goodness mo, sa faithfulness mo. Panginoon, with your anointing through the Holy Spirit so that we can come before you, Lord God. Offering our thanksgiving, our praise, Lord God, that you alone deserve, Lord. Fill us with your spirit, you fill us with your anointing. You fill us, Lord God, with so much praise, Lord. We praise what you have won on the cross for us. And in all of what you have won on the cross for us, Lord. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. 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 We bless you. Dakilang hari, manunubos, wala
lahat ng leaders ng simbahan na ito, na pwede po ba kayong pumunta sa harap? Kung ikaw po ay leader, pwede po ba kayong pumunta sa harap? Ate Jo. Pagpipray ko po kayo. And after nito, pagpray nyo po lahat ng nandito. Let us not miss anyone na wag natin hayaan na may malipasan tayong mapapanalangin ngayong umaga na to. Let's release the blessing of the Lord over their lives. So I just praise you and thank you, Lord, for every single readers na nandito, mga pastors na nandito. You're the one who called them and raised them up. And you bless them with your anointing and with your presence. Lord, I praise you and thank you for their lives. I pray, Lord, that you bless them, continue to take full control of their lives. And this time, I pray that you anoint them, anoint their hands, anoint their lips, give them your heart, give them the right prayers to pray for, and give them the right declarations of blessing that they will release, Panginoon, sa iyong mga anak ngayong umaga na to. Maraming salamat sa iyong banal na dugo that will cover them. And thank you for your Holy Spirit that will be upon them. In Jesus' name, amen. Sige po ating mga leaders, let's pray for everyone. That God will lead you kung sino yung dapat yung ipag-pray. And just speak blessing over their lives. Hallelujah.
Kabanal-banal ang Kaya po lahat ay Diyos. tumayo at purihin natin ang Panginoon. Walang katulad mo, lahat ng buhos sa iyo ay luluhod. Lahat ng labing magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng buhos sa iyo ay luluhod. Lahat ng labing magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Lord, we give you all the glory, the honor that you alone deserves, Lord. Salamat sa lahat ng pagkilos at paggawa mo sa buhay namin. Salamat na nandito ka and you're meeting each one of us, Lord, personally, Lord. Dahil mahal mo kami ng personal, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ngayon po, inihiling ko po si Pastor Renz na i-close tayo sa prayer and he will release the blessing to us. Let us pray. Hallelujah. Yes, Lord, aming Ama, maraming salamat po Diyos sa umaga nito, Panginoon. Muli po, maraming salamat sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Muli, maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy nagpaalala sa amin, O Diyos. At dahil sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, hallelujah, meron kaming bagay na isang bagay, Panginoon, na patuloy namin ipagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Ang iyong dugo sa krus ng Kalbaryo na tumagas o tumigis, Panginoon. Kaya nagkaroon kami ng access, magkaroon ng fellowship sa inyo, O Diyos. Lord, sa umaga na ito, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Truly, O God, hiwalay sa inyo, Panginoon, wala po kami magagawa, O Diyos. Salamat po sa iyong lingkod na iyong ginamit para sa amin.
patuloy na ipaalala sa aming Panginoon, hallelujah, na kung wala ang aming Panginoong Jesus, ang serbisyo na ito, ang fellowship na ito ay magiging walang saysay. Pero maraming salamat na meron kaming Panginoong Jesus, nagiging buhay, makasaysayan, at meaningful ang fellowship na ito, Panginoon. Maraming salamat po na sa bawat kanya-kanya naming dalangin sa inyo, Panginoon. Alam namin na patuloy yung tinutugon at pinapakinggan, Panginoon. Lord, maraming salamat. Siliuhan niyo po yung mga salita sa aming puso, sa aming isip, sa aming kaluluwa, Panginoon. Kahit sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang tahanan, O Diyos, baon-baon namin ang iyong banal na dugo sa bawat isa sa aming Panginoon. Mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong si Kristo, ang gabay ng ating banal na Espiritu, mapasatin ang hanggang sa ating tahanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.